Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Munti Channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong pahayag ni Amy Marcos. Nagpaliwanag na po siya tungkol nga dito sa pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte. At syempre, pinaliwanag din niya mga kababayan na kung bakit kulay itim. Sabi ron ni Vice President Sara, kulay itim daw ang piliin imbis na green. Kasi pagluluksa. Ang palusot ni Vice President Sara Duterte, pagluluksa raw sa bayan natin kasi sobra na raw po ngayon ng nangyayari, corruption, kung ano-ano pa mga pinagsasabi nila na kung bakit kulay itim ang pinili niya para sa pag-endorso dito kay Amy Marcos ni VP Sara Duterte. Dahil daw sa nagluluksa ang bayan natin. Pero mga kababayan, sa tingin ko po mga kababayan, hula ko po dito, kaya itim ito dahil gusto iparating agad-agad ni Vice President Sara Duterte dito kay Amy Marcos na magluluksa siya. Kasi mga kababayan, kahit inendorso pa ito ni Vice President Sara Duterte si Amy Marcos, hindi pa rin po ito mananalo. Kaya automatic po yan, number one, magluluksa po siya. Kasi hindi po siya mananalo eh. Pangalawa mga kababayan, kaya itim, ang hindi naisip ni Amy Marcos, kaya itim dahil nagluluksa po ang mga Duterte dahil sa pagkakulong ni Digong. Diba? Dahil sa pagkakulong ni Digong mga kababayan, kaya itim. Dahil mga kababayan, sabi ni Amy Marcos, ay pinilit daw siya ni VP Sara Duterte na kulay itim ang isuot nila mga kababayan para daw ito sa pagluluksa. Siyempre, dahil takot siguro. Di ko alam kung anong relasyon nilang dalawa. Magkaibigan lang ba talaga? Kasi po mga kababayan, walang nagagawa si Amy Marcos. Si Sara pa rin ang nasusunod, sabi niya. Si Sara ang nasunod kung bakit itim daw, mga kababayan. Ang pinili na kulay, itim, kasi nagluluksa raw mga kababayan. Tapos, ito pa matindi mga kababayan, ito pa matindi. Sinabihan ni Amy Marcos si Speeches Escudero na siya yung ambisyoso. Kasi kung matatandaan natin mga babayan, nung hearing nga ginawa ni Amy Marcos, yung hearing na ginawa ni Amy Marcos, pinakulong nila itong si Lacanlao. Lacanlao mga babayan. Pero hindi pinirmahan ni Chess Escudero para makulong si Lacanlao mga babayan. Imbis na pinirmahan na pinakawalan. Tapos sabi ni Chess Escudero kay Amy Marcos, huwag niyang gagamitin ang Senado. Pero ang ginawa ni Amy Marcos mababayan, ginamit pa rin niya po ang Senado. Pangatlong hearing na po yun. Baka may pang-apat pa. Diba? Pangatlong hearing mga babayan, talagang sunod-sunod pa rin ang hearing ni Amy Marcos. Kasi, yun pala mga babayan, kung bakit ginagawa ni Amy Marcos ito, ang kapalit para i-endorse siya ni Sara Duterte. Diba? Sa madaling salita, suhol. Sinuhulan siya ni Vice President Sara Duterte para imbestigahan lang itong paghuli kay Digong at pagdala sa Netherlands mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan itong sinasabi dito ni Amy Marcos. Ito lang Pakinggan natin mga kababayan Pakinggan natin ito. Itong pahayag ni Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa?
Eh, yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Eh, siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan, kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na intindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim. Hindi yata na intindihan ni Amy Marcos mga babayan na kapag sinuot mo ang itim, parang nakikipaglibing ka. Nakikipaglibing ka, nakikidalamhati ka, kaya nga itim eh. Diba? Yan ang hindi naisip ni Amy Marcos mga babayan. Alam mo, Amy Marcos, wag ka magsisisi. Balang araw, mukhang may pinaplano si Sara sa'yo. Mukhang may pinaplano si Vice President Sara sa'yo para ito'y pagsisihan mo. Kasi po, ang kulay itim ay pagluluksa. Ibig sabihin, kahit inendorso ka pa ni Vice President Sara Duterte, hindi ka pa rin mananalo. Magluluksa ka talaga, maniwala ka sa akin na, kasi nagpahayag na po si Banat Bay. Nagpahayag na si Banat Bay na kahit inendorso ka pa ni Vice President Sara, ay sinabihan niya pa rin ang kanyang mga subscribers na 1 million plus na mag-ingat sa bubuto. Kahit si Sara pa ang nag-endorso dyan mga babayan. Okay, tuloy natin. Simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga. Okay mga babayan, maliwanag. May pahayag si Amy Marcos doon na hindi raw sila nag-uusap ni Bibi Sara. Pero ngayon, malinaw na nag-uusap na sila, plano na nila ito noon pa. Ayan, kasasabi lang mga babayan, no? Kasasabi lang ni Amy Marcos, sabi ko sa inyo mahuhulog talaga siya sa bitag. Diba? Napakaliwanag mga babayan. Napakaliwanag po ng sinasabi dito ni Amy Marcos na nag-uusap na sila noon pa. Kaya pinaghandaan na po nila ito. At sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraan live ko, mukhang may nag-uutos dito kay Amy Marcos para imbestigahan ang paghuli kay PRRD. At ito na nga yan mga babayan. Sohol. Sinuhulan. Reward. Ayan. Nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan, nayayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Kaya pala mga kababayan, ipinapahukay na yung ama nyo sa libingan ng mga bayani at ipatapon sa West Philippines
tahimik ka rin, tahimik ka lang. Tahimik ka lang kasi nga prinsip pala talaga kayo forever. Galing na yan mismo sa bibig mo. Diba, Amy Marcos? Maliwanag po sa amin na talagang best friend kayo at palagi kayo nag-uusap, kasasabi mo lang. Pero nung mga nakaraan kasi na mga pahayag mo, ay sinasabi mo, lalo na nung kasagsagan ng pagkulong kay Zulaika ng Quadcom, lagi mo sinasabi na hindi na kayo nagkakausap ni VP Sara. Diba? Dinalaw mo pa nga sa ospital. Pero ang palusot mo, hindi kayo nagkakausap. Ngayon, aminado ka na matagal nyo na pala itong planado. Diba? Na ikaw ay i-endorso ni VP Sara. Dahil nga, forever pala talaga kayo magkaibigan. Inaamin mo rin pala yan, mga babae. Kaya naman pala, si Amy Marcos, kahit binabastos na yung kanyang ama ni VP Sara na ipapahukay niya at ipapatapon sa West Philippines, baliwala sa kanya. No comment pa rin siya. Diba? Tapos, ipapatay yung kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos, ipapatay yung kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, ipapatay yung kanyang hipag na si FL Lisa Marcos, First Lady, ay tahimik pa rin siya, mga babayan. Kasi friends pala talaga sila forever. Diba? Yan pala yun, mga babayan, ng sikreto dyan. Yan pala ang sikreto dyan, mga babayan. Dito naman tayo, mga babayan, sa pahayag niya kay Chis Escudero, na sinasabi dito ni Amy Marcos, si Chis Escudero ay ambisyoso. Gusto maging presidente balang araw. Hindi natin alam kung kailan daw. Pero sinasabi dito na Amy Marcos, may plano si Chis Escudero sa 2028. Hindi lang natin alam kung ano yun, mga babayan. Tingnan natin, mga babayan. Tingnan natin ito, For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you, ma'am. So si Chis ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam. Pero alam ko, mataas ang iniisip nun eh. Okay, thank you, ma'am. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Maliwanag, mga babayan. Maliwanag, Chis Escudero, ambisyoso ka raw, sabi ni Amy Marcos. Kaya raw naiinggit ka sa kanya, Chis Escudero, kaya raw hindi mo pinakulong si Lacanilao kasi nga ayaw mo na magalit sa'yo. Ayaw mo na may magalit sa'yo kasi nga raw, Chis Escudero, ambisyoso ka raw. Samantala si Amy raw, ay hindi na nga raw siya nangangampanya, hindi raw siya ambisyoso. Kung ako ang tatanungin ninyo, kung sino paniniwalaan ko, si Chis Escudero versus Amy Marcos, Chis Escudero. Bakit? Si Chis Escudero, talagang ang mga sinasabi niya nasa batas lahat. Si Amy Marcos, puro kasinungalingan pinagsasabi. Sabi niya, hindi sila nag-uusap ni Sara. Tapos sabi niya ngayon, matagal na pala sila nag-uusap at nagpaplano sa ganito. Diba?
Niloloko niya si Escudero mula pag-upo ni PBBM hanggang ngayon nandyan siya sa tabi. Never siyang humiwalay. Pero si Amy Marcos humiwalay na. Nakikipagplastikan sa presidente natin. Sino ngayon yung ambisyoso sa inyong dalawa? Di ba? Alam naman natin mga babayan na si Amy Marcos balak maging presidente sa 2028. Kaya nga lahat ng mga sikat na mga tao ay inaano ni Amy Marcos. Hindi niya pinapansin. Inaaway niya. Diba? Dahil niya sa kanyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Kaya lang, malabo ka maging presidente sa 2028. Bakit? Hindi ka nga mananalo ngayon 2020, ngayon eleksyon. Kahit inendorso ka pa ni Sara. Diba? Yan ang patunay dyan, yung suot-suot yung kulay itim. Pagluluksa po yan, ang ibig sabihin ng kulay itim, pagluluksa yan. Na hindi ka mananalo sa 2028 at yan daw ang kabayaran. Hindi, ginagantihan ka lang ni Sara. Nagpapauto ka naman. Di ba? Hula ko lang yung mga babayan na hula ko lang, kaya kulay itim ang pinili nila na kulay itim. Kulay itim yung pinili nila na kulay itim. Di ba? Parehas itim. Okay mga babayan, abangan na lang natin yung mga mangyayari dyan mga babayan, no? Baka bago lang kayo sa channel natin, hindi ka pa nakasubscribe, libre lang po yan, pindutin mo na yan. I-click mo yung subscribe, tapos pindutin mo yung all, notification bell. Tapos i-share mo yung video na to. Pero bago mo i-share, i-like mo muna yung video na to. Libre, walang bayad mga kababayan. Libre po yan. Huwag kayong mag-alala. Libre po yan mga babayan. What up? Salamat sa inyo lahat. God bless.